sa mga pangyayari, no? Na yung literal na bagyo, so nakaraos po tayo. But kung titingnan natin yung ibang lugar, no, lalo na po yung Bicol area natin, naroon po talaga, no? Sila ay sa isang araw, 2 buwan at kalahati po na ulan yung ibinuhos, no? Ganun na po yung tinatawag na global warming, climate change, and mga realidad po yan. So, yung cause and effect, tataas po yan, no? Muli sa ating bansa, ang mga kung ano man pong agrikultura na nawasak. And kahit nga po si Daddy Randy, God bless you po, ang kanya daw mga pananim na mga saging ay naapektuhan din. So, the Lord shall provide, Daddy Randy, and sa inyong kabuhayan dyan sa lugar ng Masbate. But anyways, sabi ko nga, sa pagtatapos po ng ating buwan, yan, kasama po ang mga pangyayari. Una, yung ating sabihin nating buhay espiritual, ayan tayo, nagtatapos tayo ng ating tema. And then, ugnay din po ng katotohanan ng kakaharapin pa natin. Dahil, ano po ang pamamanik ni Pastor? Majority nandito, majority naka-online na po siguro sa inyong mga FB Live. The updates. As of yesterday, Saturday, ay nagsimula na po na mambomba ang bansang Israel sa Iran. And supposed to be, mag-escalate yan. And even now, oil prices, tataas yan. Cause and effect, nandyan yan. But hindi naman tayo doon tumitingin eh. The Lord shall always provide. And doon yung focus ng puso ni Pastor sa pagtatapos ng taon, sa mga kakaharapin natin. Dahil these are realities of life, fulfillment of the biblical prophecies po, no? Sa mga sakali, makakapanood pa sa amin sa YouTube, maidagdag pa po namin sa inyo ang mga kaalaman at pagpapaalaala. Hindi lang po para sa amin pong mga kapatiran, hindi lang man po para sa kung may kaalaman na rin kayo, the doctrine of the church, ano yung gampanin ng iglesia ng Panginoon sa mga huling panahon na ito. So, nandyan po. So, sakali po sa puso ni Pastor, very ano po ang linggong ito, maliban sa literal na bagyo, kami din po ay dumaan sa isang katotohanan ng realidad ng buhay. And today, I stand before you po, lalo na dun sa mga council ng ministry, alam nila po ang katatayuan lagi namin ng pamilya ng inyong pastor. Yung mga kamanggagawa, alam din po ninyo ang mga pinagdaanan namin sa lumipas na panahon. Kayo po ay mga matatawag naming saksi namin, no? Witness namin. Paano po ang isang katotohanan na pag-aaralan natin ngayong umaga ay kaya ding gawin ng Diyos para sa ating lahat. Hindi lamang po ito dahil sila pastor ay pribilehiyado at ito ang mga tinatamasa, kami ganito. So literal, may mga kapatiran tayo ngayon, wala pang exempted. Dumaan din po kami dati doon sa mga ganung pangkalusugan, pangangailangan, no? Mga pang-aspeto ng pampersonal na mga emosyon, mga pangyayari sa pamilya ko, alam naman po ninyo yun eh. Lahat yun, binabalik tanaw ko lang po. Bakit? Kasi nakaugnay po yun sa ipapahayag ko ngayong umaga. Ngayong umaga sa ibang katatayuan, kahit si Pastor Rico ngayon, nagbabantay po sa ospital kay Kayla, no? Dengue. So, andyan po yan. Lahat tayo magkakaroon ng mga pangkaramdaman. Kakaroon tayo sa umagang sigurong ito, hindi natin alam kung sino ang may pampinansyal na pangangailangan. Sigun lang po yun, we hope, hindi po dahil sa consequence, yung inyong mga bayarin, but we hope and pray na, sabi nga, nandoon,
Blessed birthday, kapatid. Mga pangyayari. May mga kasiyahan ngayong araw na ito, bukas, etc. Meron din mga kalungkutan. Yan ating mga matatawag na kalalagayan sa buhay. So, bakit ini-expound ni Pastor muna yung mga sitwasyon? This morning, I would like to declare lang po per my key verse. Nandun po ako talaga sa verse 23. Pero pinabasa ko ulit yung from 19 kanina. And I would like to present to you a God. Ay term nga po pag sabi sa katabi, workaholic ka ba? Workaholic ka ba? O baka alcoholic ka ba? Workaholic ka ba? Kasi kami sa bahay ni Sister Michelle nag-aagawan ng gagawin . No? Ako niyan sabi . So, workaholic ba kayo? Let me present to you this morning that we have a God who is a workaholic God. Kung babalik tanawin nyo ang kabuuan ng Biblia, from the onset, ayan, sabi ko nga dito, since time immemorial, God has been working. Yeah? At sabi doon sa unang pananalita, in the beginning, God created. From the onset, gumagawa siya. And then, sa pagtatapos naman ng Revelations, patuloy, very clear, ang gagawin niya sa kabuuan ng kanyang, hello, you can see, Nono, live, hindi lang sa takas na mga Zoom or FB Live. Ang Diyos po natin ay gumagawa at patuloy naggagawa sa ating mga buhay. Ano man po ang ating mga kalalagayan ngayong umaga, ang gaganda ng awit, no? Andun yung mga sa atin, hikayat namin. He is our strong foundation, etc. Nothing is impossible, sabi nga ni Sister Jane. He has been working since time immemorial. Sa ano-anong aspeto? Again, hanggang dun sa ating tinatapos na tema, ipatutupad niya yun. Gagawin niya yun. Kaya nga tayo na mga nakakaalam na po ng mga katotohanan na yan, ayan na po, as of yesterday, nag-e-escalate na po ang giyera sa Iran. At somehow may mga news blackout, etc. But ongoing. Ongoing. And it has to escalate para, sa plano ng Diyos, sabi nga nung mensahe last Sunday ni Pastor Rico, ipatutupad niya lahat yun. Pero, siya ang gagawa ng mga pangyayari ayon sa ating pong again, doctrine of the Godhead, sa kanyang omnipotence, omniscience. Alam niya yung kanyang mga ipatutupad at pinapatupad. So sigun lang yon sa anuman ang kaalaman man ni Pastor ngayon, yun ay laging nakabase lamang sa kung ano pa lamang po ang inireveal sa atin sa Biblia. At yun po ay dapat sa tamang pagkakaunawa, gabay. Alam nyo, I'm really sorry we are preparing you all po for the coming of the Lord. Kahit sa mga nakakapanood po ngayon na wala kayo sa tamang katatayuan ninyo, pakitignan po kung kayo ay may sin that leads to spiritual death. Pakitignan din po ang inyong katatayuan ngayon kung kayo ay linlang. Kayo po sa aspeto na ito, gumagawa po ang Diyos
sabi nga ng binasa ni Sister Michelle, patuloy ng kaparaanan para sa inyong kaligtasan, sa ating kaligtasan. Sama po si Pastor doon, hindi ako bias. Wala pa pong perfect. Pero kahit sa council meeting namin kahapon, nagbibiruan kami. As long as, kahit sa ilang mga brethren na mini-minister ko dito, tiyakin nyo lang na wala kayo doon sa mga sin that leads to death. Galatians 5, ando doon yung mga sa 1 Corinthians 5, Revelations 21:8, nandiyan yung mga sin that leads to death. And nakakalungkot yun, na kahit tumanggap ka na sa Panginoon, and I thwart yung doctrine ng once saved, saved forever. No. Yes, you're saved forever if you remain, and if you repent sakali sa mga kasalanan na magdudulot ng spiritual na kamatayan. Let me re-emphasize that. And here, I am so touched as per my study, preparatory, kahit ako'y pagod na physically, intindihin, etc. And here goes now my our stress reliever. Hello, Aya. Welcome to your Mama's Church. Welcome to your Mama's Church. Verse 24, sa mga bagong dating. And you see Nono live, no, this morning. After 1 year and 7 months, kaya pwede kong i-declare yung Psalms 118. Di ba? 23 to 24. That's our key verse. Tuesday pa yon, pinost ko na yun eh. Kung nabasa niyo yun. This is the day that the Lord has made. And, klaro, ganda. Pastor, what do you mean by that? Sabi nyo, our God is a workaholic God. And sabi nyo kanina sa pep talk nyo, our God is a doer. Di ba? Ini-interrelate ko yan. Bakit? Ano po sabi ng Psalms 118 verse 23? Alam ko, didiinan ito ni Sister Jane sa kanyang posting. This is the Lord's doing. Na? Nono is here. You're listening to Nono? Oh, wow. Probably this would be our last worship, my last message. And this is the day that the Lord has made para sa amin. Are you rejoicing today with us? Are you glad with us today? Fully accomplished na si Nono. And here goes now the message. If you go back for that thing, Revelations 16:15, but hindi ako doon. Itatalong ko kayo sa verse 17. Ano yung sabi doon? Done. Galing. Ha? Done. Why? Why done? Kasi, sa mga kumukopya ng verses, o nandito naman to, pwede ko i-send sa inyo. It started out when the fulfillment of the Lord after Adam and Eve, yung fall of man, gumawa ang Diyos ng mga paraan, iligtas ang sangkatauhan. Di ba? Doon yung unang pagkatay, shedding of blood, symbolic ng patuloy na magiging gagawain ng Diyos ng pagpapatawad sa sinuman. Tuloy-tuloy yun hanggang ngayon.
And here, yung done na yun, eto yun. When He sent His only begotten Son, after the Lord's own words, sabi niya sa John 4:34, I work. Di ba? John 4:34, Sister Jane. I work of the work of God. I have this food. Ito bang pagkain natin mamaya? Yung gampanin natin, yung gawain natin para sa Panginoon. O, ang daming handa yata mamaya. Kasi mamaya, ito pa, may pahabol ako dito. Na aspeto. Nag-apawan ng mga pispan ngayon, di ba? Dahil kaya uso ang bangus ngayon, uso ang mga tilapia. Mura. Mamaya yun. And here, sabi dyan, John 6:28, likewise. Yeah? Sabi ng mga alagad niya, Lord, ba't di ka kumakain? Bakit ganito nung sa John 4? And sabi niya, yun yung kanyang pagkain, yung magawa, yung pinagagawa ng Ama. Sa John 6, ganun din. I am here to do the work of God. John 6:28. And then, ito yung kaugnay ng Revelation 16:19. Ingatan mo lang ha, para kasing kadete yan, ng pupok ng ice yan eh. Sa PNPA kasi, yung mga upper class namin sasabihin sa'yo, poke your eyes. Gaganunin mo talaga yung mata mo pag kadete ka pa. Pero hindi naman playful yan. Pero ipaingatan mo, baka Brother Jojo, mabutas ang mata niya. Kasi si Chuchu, ginaganon niya lagi yun. Tapos dun sa church daw nung ng pupok yan, nang hingi pa ng tawad si Eunice doon sa mga bata. Pero bata is bata. But anyway, I move on. In John 19:30, ano yung last word ni Lord? John 19:30, ano yung last word ni Lord? Sa 7 last words niya, it is finished. Literally, done deal. Yan. Hello, come. Oh yes, no. Wow, I'm so blessed today. You also kneel there, the place of no, because formerly your mama was with me, kneeling there. Pero, nakaawit ka nung awit nila Ninang Jane, Ninang Bong, Eunice kanina. Did you have that time today to worship God talaga? It's done deal. And salvation is there. And patuloy. Nagagawa ang Diyos. At kaugnay nun, akin pong patuloy na pinapakita na yung done na yun sa verse 17, we will be in God's presence. And literally, as of now, from the Old Testament, the temple of Israel, itinatayo na po, preparatory, yung third temple, na itatayo sa Book of Daniel, chapter 9. Ang congress nila, approve na lahat. Meron na sila mga in-order na red heifer, yung bakang iaalay. All are transpiring na po. And as the doctrine of the church, dapat alam natin ang ating gagampanan, ang ating katatayuan. Hindi tayo kasali doon sa ibang eksenang mababasa nyo sa Matthew 24 po. Yung iba kasi linlang eh. Diba? And yes, come on. You want to come to Nono? And here, kahit nagtuturo ako sa bahay, nanggugulo po. Exempted lang po muna kami ngayon, na family affair muna kami ngayon, kasi we're celebrating. We're celebrating this day. Dahil sabi nga, oh hallelujah, it is finished, and then,
yung Psalms 118 is a temple prayer of Asaph. It's a temple prayer, itong Psalms 118 na ito. And then, andun din tayo someday, literally, as the temple of God, dun sa presence niya. So, kaya nga kanina, nag-prelude ako na, Lord, I am so blessed. Hindi ko na kailangan pakialaman ng worship team kasi ang gagaling ng aking mga kamanggagawa. Hindi na nila kailangan yung ganda ng boses ko, no, para umawit. But tulad ni Asaph, and ayan, may aako na daw ulit ng pagkanta kaysa wag na ikaw pa. Ayan na si Eunice ulit. Let's welcome her back, sa ating worship team. And Asaph, a song in the night in Psalm 77:14, likewise declared in verse 14, Psalm 77, doest wonder. Yan. Ando pa rin yung word na doest wonder. Ganda. And lagi, sabi nga, yung aking national anthem na Psalms, lagi kong ginagamit yun, di ba? Ito na muna pinabasa ko kanina. Kasi kung yun na naman Psalms 136, baka sawa na kayo, baka nauumay na kayo tulad ng bangus ngayon. O tilapia. So, sabi sa verse 4, what? Doing wonders. Di ba? Great wonders. Galing. Nararamdaman nyo na yung ibig sabihin ni Pastor? Ano ang mga kalalagayan natin ngayong umaga? And we stand before the Lord here today sa inyo of, sabi nga, this is the Lord's doing sa buhay namin. Why? Tuloy ko lang. Part of that song of Asaph, the doest wonder. And here goes also the song of Moses. Mga nga mo yan, apo ng pastor yan. Exempted muna yan. Bayaan niyo lang muna manggulo. Ngayon lang po. Ngayon lang po. Hanggang masanay po, Hindi, maganda yan, may burden dyan kung sino yung mga teacher dyan, Sister Ami, yung mga gusto magturo sa kabila, habang wala pa si Lord. Pero hayaan muna natin sila. For theirs is the kingdom of heaven. Ang mga children, no, Sister Jane, theirs is the kingdom of heaven. Hayaan natin sila. And Moses' song, again, another song of Moses, Exodus 15:11. Ano din na nakalagay dun sa song ni Moses? Exodus 15:11. Ate ha, babalik ang kumanta. Ano sabi doon? Doing wonders naman. Iba lang ang wording nung do. Dun sa isa, doest. Eto, song naman ni Moses. Doing. Present tense, patuloy. No? Na gumagawa ang Diyos ng mga kamangha-manghang bagay. Sa ating pong mga buhay. And I don't want to be biased already. Paulit-ulit na rin yung namatay ang Panginoong Jesucristo. God so loved the world. For God so loved us, He died for us, etc. Yet when we were sinners, Romans, andun lahat, Christ died for us. Okay na yun, done deal na yun eh. Pero yung pinapakita kong excerpts pa sa inyo na mangyayari pa sa takdang panahon, nangyayari na po mga katuparan, ito po yung gusto ko ipaunawa. Ongoing po ito. So kahit ano yung mangyari niya, escalate yung gera dyan, tumaas ang mga bilihin, ang presyo ng... Bebe, how come? Sige lang, ibaba mo lang. And here,
Yeah. Okay lang. Si Job, ate, in his worst scenario, kilala niyo si Job? Opo, pastor, siya yung si Mang Job dun sa kapitbahay namin, nagpapa, ano ba yan? Load. Kaya si Job, pinakamasidhi, no? Na pinagdaan ng pagsubok. Wala na siguro tatalo kay Job eh. 3 yun eh. Diba? Mga salbahin niyang anak, mga yaman niya, at panghuli, kalusugan niya mismo. So, nandun lahat, di ba? Wala. Sige na lang, bebe. Huwag mo nang... It's okay. And here, Job, in Job, sabi nga, 37:14, Ma'am Jane, again the word, wondrous works. So, works and doing, does, is the same concept. Diba? God is doing His thing. And then, ina-adjective lang, wondrous, di ba? Great, dami. Ang dami na pwedeng and now, again, let me expound tumapat sa kanya-kanyang katatayuan sa buhay ngayong umaga. And I'm encouraging you, gumagawa ang Diyos because mismo, ito na, yung John 21:7. Ito na yung panahon, no, na muling nagpakita ang Panginoong Jesucristo nang siya ay mabuhay muli. Ha? Ano yung eksena doon? Nangingisda ang mga alagad. Walang mahuli. Sinabihan niya, sa kabila, si Pedro, na dapat isa sa close ni Lord, di ba? Sino nagsalita nitong verse na to? Si Apostol Juan na nagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Experience ito ni Juan. Nakita niya yung mga katotohanan na yung pangyayari hanggang sa Cross of Calvary. Ano sabi niya? Kasi si Pedro, abalang-abala doon sa dami nung nahuli. Parang ngayon, yan nangyari sa Laguna Lake natin, ang daming mga nahuhuling surplus na mga bangos, tilapia. Actually, tilapia talaga yung doon sa Lake of Galilee. Ibang klase yung mga tilapia lang nila doon, malalaki. And sabi doon ni Apostle John, pansinin niyo lang, kung kayo ay very observant sa mga talata, it is the Lord. Hindi kagad pa nakilala ni Pedro. Kinailangan sabihan siya ni Juan, si Lord yan. May panahon ba tayo nasasabihan ng, si Lord yan, kapatid? Si Lord yan. Yung gumawa ba? Yung gumawa? Nakikita niyo ba yon? Kasi ito yung ending point ko, hindi ako magpapakatagal eh. Ito yung ending point ko dito sa mga ilang aspeto. Even Paul himself, re-emphasize this sa kanyang mga kaalaman pang-spiritual. Ephesians 1:18, pinabasa ko ito last week, to 19. Ang sabi ni Apostle Paul, the exceeding greatness to the church, working of His exceeding greatness, no? Yung mighty power, and in verse 20, able to do, chapter 1 ng Ephesians yan, Ma'am Jane, verse 20,
exceeding, grabe ang mga adjective, superlative, abundantly, Paul echoes the very words ni Lord. Ano yun? Ano yung in-echo niya sa Hebrews 11:39 to 40? Andun yun. Matthew 13:17. Ano yung sabi doon ng Panginoong Hesukristo? Ito ang gustong makita ng mga propeta ng panahon ko. Matthew 13. Why? Naano siya sa voice ko? Nanggagalaw. Hayaan nyo lang. Apo ng pastor yan eh. Hayaan nyo lang. Come, na. Oh, wow. Come on. Eto, nakikita nyo yung apo ko, nandito ngayon. Kita nyo si Eunice, nandito ngayon, umaga. Diba? It is the Lord's doing. Behind the scene, ito lang eksena. Balik sa paglilingkod si Eunice. Alam natin yun, after 2 years something eh. But since April, alam niyo naman yung naging burden namin, concern namin. And hindi kakaya ni Eunice yan. Kaya nga mamaya, meron siyang, matatawag natin, she would stand here and declare this kind of song. Yan. No? Na napatunayan niya sa buhay niya. Ate, ang Diyos ang gumawa ng mga pangyayari. Ang Diyos ang patuloy na gagawa sa inyong mag-ina. At hindi namin kakahiya na si Eunice po ay declarative lang po. Kung gusto niyo pa pong alamin yung pampersonal namin, ang mahalaga po sa amin, si Eunice ay magpapatuloy, maglingkod sa Panginoon. Palalakihin po namin ang batang si Aya na naapektuhan. And hindi yun pare kaya ni Eunice. Nang ginawa ni Eunice, hindi ginawa ng Diyos. No. It's okay. Kaya na. Ayan. Kami ito, no, kami. Yeah, you want to, no, come on. Kami ito, no, come.